sa katabi mo, alam ni Lord yung paggising mo ng maaga. Hallelujah. Ayan nga si yung princess ng ah, saan ba yan? Diyan sa Bunlag. Oh, all the way from Bunlag pa yan. At nandito siya ng maaga. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni princess sa umagang ito. We thank God, hallelujah. Alam niyo talagang all over the world, hallelujah, Christians are celebrating the Resurrection Day. One of the most important prophecy in the Bible, ito po yung pong tinatawag po natin na the resurrection of Christ. Hallelujah, it was prophesied in the book of Isaiah chapter 53, verse 10 to 11, makikita po natin doon na kung papaanong sinasabi ng God the Father na siya po ay nalulugod. Can you imagine na nalulugod na makita niya yung kanyang anak na maparusahan, mapako doon sa krus ng Kalbaryo? Why? It has a purpose. Hallelujah. Yung purpose po nito, ito po yung dakilang layunin ng Diyos Ama. Hallelujah, na tayo po ay tubusin. Hallelujah. And without this resurrection, tandaan po natin, hallelujah, sabi po ng salita ng Diyos, walang saysay ang pananampalataya natin. Antigong kunan na iakar tayo't kapilya, no, aga imulin bimilay si katawan tayo ni Jesucristo. Hallelujah. We thank God. Sabi po ng salita ng Diyos in 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 12. Now, if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. Hallelujah. Yung pananampalataya natin, yung preaching of the gospel, walang saysay. Why? Bakit kailangan pang mag-preach ng gospel ng Panginoon? Kung hindi rin lang nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ni Paul, we are even found to be misrepresenting God because we testified about God that He raised Christ, whom He did not raise, if it is true that the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. Sabi niya, and if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. Alam niyo sa totoo lang, hallelujah, many Christians or many who are claimed they are Christians, they have Christ in them. And yet, if this so-called Christians na sinasabi nilang sila'y mga Kristiyano, they are still living in sin. Sabi niya, ano pong sabi ng salita ng Diyos? Your faith is futile. Hallelujah. Ibig sabihin sa buhay ng mga taong ito, hindi totoong nabuhay na muli si Kristo. Kaya lahat ng naniniwala at alam niya na nagpapatuloy siya sa biyaya ng Diyos, hallelujah, namumuhay siya sa grasya ng Panginoon, magsabi po ng amen sa umagang ito. Hallelujah. Tayo po ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos, para sa atin si Kristo ay nabuhay na muli. Hallelujah. Kaya naniniwala tayo, sabi nga ni Paul, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruit. Somebody say the first fruits. Siya rin yung first fruits. Alam niyo po ba yun? That's why giving your first fruits to the Lord, hallelujah, hindi po sayang yan. Hallelujah. Kung ano yung first fruit ng God the Father, ang ating Panginoong Jesucristo, yung first fruit niya. At yung first fruit niya, sabi niya, for as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all died, so also in Christ shall be made all alive. Pwede bang palapakan mo ang Diyos sa buhay mo? Hallelujah. Buhay ka. Hallelujah. At mabuhay ka, kapatid, sa umagang ito, sapagkat si Kristo'y nabuhay para sa iyo. Hallelujah. He's been the first fruit of our God.
Hallelujah. At alam niyo po ba na sabi ng salita ng Diyos, yung first fruit ng God the Father sa atin, hallelujah, tignan po ninyo how it multiplies. Hallelujah. Mula sa isang binhi, yung first fruit niya na itinanim niya sa mundong ito, millions of Christians all over the world, hallelujah, ay ngayon nananampalataya. Hallelujah, ngayon ay naniniwala na merong Kristo, na merong buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Woo, hallelujah. We're all made alive because of Him. Sabi niya, si Paul, ipinaglalaban niya, why are we in danger every hour? Kung hindi totoong nabuhay na muli si Kristo, sabi niya, I protest, brothers, by my pride in you, which I have in Christ Jesus, our Lord, I die every day, sabi ni Paul, dahil sa pangangaral niya na si Kristo ay nabuhay na muli. Hallelujah. Alam niyo po ba yung kanyang nararanasan? I die daily. Why? Ang sabi po ni Paul, what do I gain if humanly speaking, I fought with beasts of Ephesus? Ang dami pong kumukontra sa kanya, hindi naniniwala. Hindi lang basta naniniwala, pinagbantaan, pinapatay, na kung saan si Pablo, hindi lang yung bang hinahadlangan na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. Kamatayan niya ang nakataya dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, hallelujah, if the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we will die. Diba? Totoo naman yung kasabihan na yun, kung wala yung pagkabuhay na muli ng Panginoon, bakit pa tayo pupunta ng church? Bakit ka ba maagang gumigising? Ano bang dahilan ng paggising mo? Kung gumising ka lang dahil sinabing maaga tayo, yun lang ang dahilan mo, kapatid. Hallelujah. Dapat hindi yun yung dahilan natin. Gumising tayo ng maaga sapagkat alam natin, hallelujah, imimit tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Gumising tayo ng maaga sapagkat mahal natin si Lord. Para sa Kanya, hindi para sa tao. And I believe, hallelujah, kung ito'y ginawa natin, hindi sayang ang paggising mo sa umagang ito na maaga kang gumising. Hallelujah. Actually, 12:31 pa lang gising na ako. Hallelujah. Hindi po ako makatulog. Buti na lang mga bandang siguro nakaidlip ako. Then mga mag 3:03 in the morning. I think mga 2:48 something like that. Gising ulit ako. At hindi na po ako natulog. Hanggang ngayon gising. Hallelujah. We need to wake up. Hallelujah. And sometimes it takes sacrifice na tayo gumising para kay Lord. Hallelujah. Minsan alam niyo yung commercial na sa kasabi niya, para kanino ka ba gumigising sa umagang ito? Hello. Hallelujah. Para kanino ba tayo gumigising? Minsan gumigising lang tayo sa isang basong kape. Parang, alam niyo yung parang satisfied ka that every morning you wake up, hallelujah, na umiinom ka ng isang basong 3-in-1 coffee. Hallelujah. Parang minsan, hallelujah, yung satisfaction natin nandoon lang sa isang basong mainit na kape. Hallelujah. Kapatid, hindi yun yung paggising natin. Hallelujah. The most important why we wake up in the morning, sabi ko nga, mas mabuti pa yung hindi ka nakatulog kaysa hindi ka na gumising. Hello. Kasi gising ka pa kung hindi ka nakatulog pwede kang matulog ulit mamaya. Pero yung hindi ka na gumising, hallelujah, medyo delikado yon. Sabi mo dyan sa katabi mo, gising! Hallelujah. Sabi po ng verse 33, do not be deceived. Bad company ruins. Ano sabi niya? Good morals. Hallelujah. It destroy good character. Hallelujah. Napakalaga na sa buhay din natin bilang mga binago ng Panginoong Hesukristo.
bilang mga taong naniniwala that someday, hallelujah, when we leave this body, this earthly body, hallelujah, time will come that we will also be resurrected. Hello! At kung ikaw ay naniniwala dyan, nakikita mo yung sarili mo na araw-araw binabago ka ni Lord. Diba sabi nung kanta, hallelujah, binabago mo ako araw-araw. Sino yung buhay na yon na binabago ng Diyos araw-araw? Hallelujah, hindi mangyayari yung pagbabagong yan kung walang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Kristo. It is Christ's resurrected power that make you change every morning. You wake up, bago ang buhay mo para kay Kristo. Hallelujah. Wake up from your drunken stupor as is right and do not go on sinning. For some have no knowledge of God. I say this to your shame. Hallelujah. Minsan hinahayan tayo ng Diyos. Hallelujah, na sabi ni Paul, sinasabi ko to sa inyo. Anong sabi niya? Para mapahiya kayo. Kung kayo man ay nagpapatuloy pa sa pagkakasala, ang mga taong binago ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen. Namumuhay tayo tungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Nagniningning ang liwanag ng Panginoon sa buhay natin kung tayo nagpapatuloy na mabuhay na malinis sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. But sabi niya, someone will ask, how are they dressed? With what kind of body do they come? You foolish person, what you sow does not come to life unless it dies. Hallelujah. Alam niyo sabi niya, yung binhi na itanim, malibang ito ay mamatay, hindi po siya mabubuhay. Hello, sabi nga ng Panginoon, except a corn of wheat falls to the ground and dies, but if it dies, sabi niya, hallelujah, it will remain the same. Pero sabi niya, alam mo yung biglang tumambyo ang ating Panginoon. Hallelujah, pag ito'y namatay, mabubuhay na muli. Hallelujah. We are a Christian this morning. If we live, we will live for Christ. Sabi ni Paul, di ba? Hallelujah. If we live, we will live for Christ. And if we die, we will die for Christ. Hallelujah. Why? Someday, God has promised us we will reign with Christ. Kaya hindi po sayang yung bawat pagod mo, kapatid. Hindi sayang, hallelujah, yung bawat puyat na kung saan iginugugol mo para sa Diyos. There is one glory of the sun, another glory of the moon, and another glory of the stars. For stars differs from star in glory. So is it with the resurrection of the dead. What is sown is perishable. What is raised is imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown in natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Hindi lang tayo nabubuhay para sa katawang itong mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga patuloy natin na kung saan, alam niyo yung pinapangaral na pag tayo mamatay, merong buhay na nakalaan para sa atin. There is life after death. Hallelujah. Yun yung pag-asa natin. Hindi kagaya ng iba na sabi ng salita ng Diyos, wala silang mga pag-asa, wala silang inaasahan. Actually, meron ngang nakipagdiskurso sa ating Panginoon. Ito po yung mga Sadducees na tinatawag ng Bible. These are people, hallelujah, that their belief, hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na muli. Hallelujah. Kaya bakit ipinapangaral itong pagkabuhay na muli? Actually, kung titignan po ninyo ang Bible, alam kahit ng mga Roman empires,
nilagyan nila ng sealed yung tomb ng Panginoong Jesucristo. Sinilyuan nila, tinatakan ng Roman seals yung mismong pintuan, yung batong itinakip nila doon sa libingan ng Panginoon. Bakit? Kasi alam nila na sabi ng Panginoon doon sa kanyang pangangaral, itong templong ito sirain ninyo, muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Hallelujah. Alam niyo po ba that even the Roman empires, hallelujah, hindi sila naniniwala kaya pinasarhan nila, baka gagawin ng mga disipulo, nakawin nila yung bangkay ng Panginoon at sasabihin nilang siya'y nabuhay na muli. Pero you know what? Naglagay pa sila ng mga sundalo na gwardya. Ginardyahan, hallelujah, yung pintuan ng libingan niyan, hallelujah, para nang sa gayon walang pwedeng magnakaw dyan. Pero alam niyo po ba ang katotohanan? Hindi ka pa sinilang kapatid, hindi pa ipinanganak si Jesus sa sabsaban. Meron ng prophecy that this resurrection will happen. Mangyayari at mangyayari sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo, mga kapatid. Hindi po natin kayang pasubalian ng salita ng Diyos. Hallelujah. Bakit hindi pa man din dumarating yung sitwasyon na ito? Sinabi na ng Panginoon na may mangyayaring pagkabuhay na muli. Tinakpan nila ng malaking bato. Hallelujah. Yung libingan na yon on the 3rd day. Hallelujah. The Bible tells us the tomb was empty. Woo! Hallelujah! Ano pong ibig sabihin? May nangyari pong himala. Hallelujah! What has been prophesied more than 1,000 years ago, it happened. May nabuhay na muli at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit siya nabuhay na muli? Ano ang purpose nito sa buhay natin, mga kapatid? Makikita po natin dito. Sabi niya, thus it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. But it is not the spiritual that is first, but the natural, and then the spiritual. Hallelujah. Christ called the second Adam. Hallelujah. The life-giving spirit. Siya po yun ang tinatawag po ng salita ng Diyos. The first man was from the earth, a man of dust. The second man is from heaven. Ito po yung hindi kayang pasubalian ng mga nagsasabi na si Kristo ay tao lamang. Hindi po siya basta tao lamang. Hallelujah. But because according to the Bible, hallelujah, he was calling the second man. The man of dust, the second man, sabi niya, is from heaven. Hindi siya nanggaling sa labok, galing siya sa langit. Hallelujah. That's why ang sabi ng salita ng Diyos, the virgin shall give birth to a son, and his name will be called Wonderful, Counselor, hallelujah, the Everlasting Father, the Prince of Peace, hallelujah. He's no other than our Lord Jesus Christ Himself. Let's give Him a mighty shout of praise. Hallelujah. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. As was the man of dust, so also are those who are of the dust. And is the man of heaven, so also are those who are of heaven. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Maliwanag po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Flesh and blood will never inherit the kingdom of God. Hallelujah. That's why, alam niyo kung bakit it's very important na darating tayo sa time na kung saan hindi po natin maiwasan. Hallelujah, dahil nakatakda ang buhay natin. Sabi mo niyan sa katabi mo, maitinakda si Lord. Hallelujah, sabi ko nga palagi, ito yung appointment sa buhay natin.
na hindi natin pwedeng ipagpaliban. Hallelujah. Ang dami nating appointment dito sa mundong ito na minsan na ipagpapaliban po natin kahit minsan napaka-importante yan. Pero ito yung appointment na darating sa atin na hindi mo kayang ipagpaliban. Hallelujah. When God will calls you. Hallelujah. Pag dumating na yung roll call na tinatawag. Hallelujah. At sabi na ng langit, halika na dito. Hello. Hallelujah. Sa totoo lang, alam niyo mga kapatid, yung mga, alam niyo yung mga naranasan nila, yung talagang grabing biyaya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Sa kanila, mas masarap pa ang mamatay para kay Kristo. Hallelujah. These are the martyrs, Christian, na tinatawag po natin. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, alam niyo po ba na sila po ay masayang mamatay para kay Kristo? Hello? Ayun yung mahirap. Alam niyo yung mahirap, alam mo yung time na talagang darating na si kamatayan? Hello? Pag hindi mo naiintindihan, pag hindi mo alam ang katotohanan ng salita ng Diyos, at lalo't hindi ka pa, alam mo yung wala kang totoong relasyon sa Diyos, nakakatakot talaga, matakot ka. Kasi ito yung kinatatakutan ng lahat. Kristiyano man o hindi Kristiyano, aminin natin, takot tayong mamatay. Hello? Di ba? Sino ditong hindi takot mamatay? Alam niyo yung mga martir na mga, hindi lang mga Kristiyano. Alam niyo kahit yung mga martir na yung mga martir dito sa atin. Di ba? Yung mga binabaril, binibitay para sa bayan. Tingnan po ninyo, itong mga taong ito, hindi sila natatakot mamatay. Kung sila nga hindi sila natatakot mamatay para sa bayan, ano pa kaya kung ito'y para kay Lord? Oh, mahirap mag-amin, ano? Kasi ayaw pa natin. Naintindihan ko kayo. Hallelujah. Hallelujah. But I hope maintindihan kayo din kayo ni Lord. Sabi niya, for this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. Alam niyo, hindi pwedeng mangyari yun, kapatid. Bakit? Malibang tayo mamatay sa katawang lupa na ito, hindi mangyayari na darating yung tinatawag na immortal body. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Woo! Hallelujah! Alam mo kung naiintindihan mo yung kasabihan na sabi nila, lunukin mo na yung pride mo. Biblical po yun. Hello? Anong sabi ng salita ng Diyos? Death is swallowed up in victory. Hallelujah. Ibig sabihin, kapatid, hallelujah, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa buhay ng sino mang nakipag-isa kay Kristo dahil si Kristo ay nabuhay na muli para sa iyo. Alam mo yung pag nilunok mo na yung pride mo, ibig sabihin yan, wala ka ng pride. Hello? Di ba minsan ganon, pag ma-pride ka, agbugabay so na singer, kontod si kamay kin, upmon mo lahat ay pride mo. Hello? Kasi hanggat hindi mo nilulunok yung pride na yon, hindi mo kayang magpakumbaba. That is what happened. Hallelujah. Nung si Kristo'y namatay at nabuhay na muli. Anong sabi ng salita ng Diyos? Death is swallowed up in victory. Hallelujah. May tagumpay sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus.
55, sabi niya, O death, where is your victory? O death, where is your sting? For the sting of death is sin, and the power of sin is the law. Pansinin po ninyo ito. Hallelujah. Anong sabi niya? Yun daw kamandag ng kamatayan ay nandoon sa kasalanan. Hallelujah. Alam niyo si Kristo hindi pwedeng mamatay. Bakit? Wala siyang kasalanan. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi siya pwedeng mamatay. And the very reason bakit si Kristo ay namatay, sabi niya, I lay down my life. Hallelujah. Alam mo yung hindi ka pwedeng patayin pero ikaw mismo nagpapatay ka na. Why? Anong sabi niya? Because I have the power. Meron din akong kapangyarihan na bawiing muli ang aking buhay. Pwede bang palakpakan mo ang Diyos sa buhay mo? Hallelujah. Another reason bakit hindi pwedeng mamatay at namatay ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Kailangan niyang kunin yung kasalanan mo. Kunin yung kasalanan ko. Kunin yung kasalanan nating lahat para ang salita ng Diyos ay maging totoo sa kanyang buhay. Hindi siya pwedeng mamatay. Bakit? Wala siyang kasalanan pero namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Bakit, kapatid? Yung kasalanan mo at kasalanan ko nandoon na sa kanya. Hallelujah. Kaya qualified na siya na kung saan mamatay para sa atin. Bakit? Ang tanging kabayaran lang ng kasalanan ay kamatayan. Hallelujah. Kaya makikita po ninyo na, hallelujah, taon-taon sa lumang tipan, naghahandog sila ng mga pinapatay nilang mga hayop para sa kanilang mga kasalanan. Pero sabi po ng salita ng Diyos, once and for all. Ginawang minsanan na ng Panginoon, hallelujah, that sacrifices is once and for all. Hallelujah. At yung sakripisyo na yun, dinadala nila doon sa dakong kabanal-banalan para nang sa gayon tanggapin ng Diyos yung kanilang mga handog. And once and for all, hallelujah, yung high priest na yan, siya mismo yung nagdala ng kanyang sariling dugo at mismong doon sa trono ng Diyos ng kabanal-banalan. Hallelujah. At ito po yung pong handog na ikakaligtas ng lahat ng taong sa kanya ay sumasampalataya. Hallelujah. Walang kapangyarihan ang kamatayan, kapatid, sa buhay ng mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. The hope, the purpose, and the power of resurrection. The hope, yung pag-asa natin. Bakit may pag-asa tayo? Hallelujah. Sapagkat alam natin na totoo ang sinasabi po ng salita ng Panginoon na buhay siyang muli. Kaya meron tayong mga pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon, but thanks be to God. Hallelujah. Somebody say, thanks be to God. Why? Hallelujah. Sabi niya, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, sabi ng Panginoon, be steadfast and movable, always abounding in the works, for you know that your labor in the Lord. Hallelujah. Hindi sinabi ng salita ng Diyos, your labor in our government. Your labor in the Lord. Hallelujah. Sabi niya, always, ano yung always na yan? Abounding. Saan ka nag-a-abound? Hallelujah. Minsan binabawasan nga natin yung ginagawa natin kay Lord eh. Lord, sobra na akong busy. Pwede ba Lord, ganito lang muna ang gawin ko? Sabi ni Lord, abounding, huwag bawasan. Dagdagan mo pa ang ginagawa mo kay Lord.
Hindi binabawasan. Amen. Hallelujah. Parang sobra na yata yung binibigay ko na offering ko, bawasan ko. Sabi ni Lord, abounding. Hello. Hallelujah. Dahil alam mo kung kanino mo ginagawa yung bagay na yan, hindi para sa tao. Alam mo kasi pag iniisip mo na yung bagay na ginagawa mo, you are doing it only to a human being. Hallelujah. Meron kang tinatawag na kung saan, alam mo yung restriction. You're restricting yourself from doing it because you are doing it not unto the Lord. Para sa tao mo ginagawa. Kapag iniisip mo na ito'y gagawin mo kay Lord, kung yun nga ginawa ni Lord para sa atin, hallelujah, yung sinakripisyo niya, yung kanyang buhay, kailangan siyang mamatay, pero ikaw minsan, Lord, kailangan ko pang mabuhay. Hallelujah, para sa iyo. O di ba? Hallelujah, marami ka pang gagawin sa akin, Lord, kaya mabubuhay pa ako, Lord. Tama naman. Pero alam niyo si Lord, hallelujah, para lang tayo mabuhay, kailangan niyang mamatay para sa atin. Kailangan niyang magsakripisyo para sa atin. Si minsan, alam mo yung, kung bakit ka tinatamad, ayaw mong pumunta ng church. Kasi sa totoo lang, hallelujah, hindi mo inilagay sa puso mo na pupunta ako sa church because I want to please God. I will go to church. Why? I love the Lord. I want to worship Him. I will go to church because I want to meet God. Pastor, hindi ko pa pwedeng i-meet si Lord dito sa bahay ko. Pwede rin. Pero sabi naman ni Lord, do not forget the assembling. Anong sabi niya doon? Hebrews chapter 10, verse 25. Diba? Huwag niyong kalilimutan, hallelujah, ang pagtitipon na gaya ng kinaugalian ng iba. Hallelujah. Your labor in the Lord is not in vain. Yan yung tandaan po natin. Hallelujah. Yung iniisip mo na, Lord, matagal na, bakit wala pa rin nangyayari? Except a seed, sabi niya, malibang ang binhi ay mamatay. Ang sabi ng salita ng Diyos, mananatili itong nag-iisang binhi. Pero pag ito'y namatay, doon siya namumunga. Hello? Hallelujah. Tingnan po natin ito, sabi po niya, the purpose of the resurrection to prove Jesus' victory over death. Hallelujah. Kaya sabi ng salita ng Diyos, O death, where is your victory? Nasaan ang tagumpay mo? Hallelujah. Yung kinatatakutan ng maraming tao, sabi ng Panginoon, nasaan ang tagumpay mo? Hallelujah. Bakit? Alam ng Panginoon, hallelujah, hindi siya basta-basta mamamatay. May dahilan yung kanyang kamatayan. Hallelujah. Hindi siya, alam niyo ba na, yung moment na yon na hinuli ang ating Panginoong Yesus, God could send angels from heaven. Hallelujah. Di ba alam niyo yung sabi doon sa ano yun sa Psalms 91? He will give His angels to charge over you, to keep you in all thy ways. Hallelujah. Pwedeng magpadala ang Diyos ng anghel, pero hindi yun yung purpose ng Panginoon. Christ must died. Bakit? To show the world, hallelujah, the same Christ who died on the cross on the third day
He rose from the grave. Hallelujah. Walang kamandag, hallelujah, walang tagumpay, hallelujah, sa lahat ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Walang tagumpay ang kamatayan sa buhay ninyo. Wala nang kamandag ang kamatayan. Hallelujah, dahil binayaran na tayo ng ating Panginoong Kristo. Pangalawa na purpose, sabi niya, to destroy man's fear of death. Hallelujah, yung kinatatakutan natin, God destroy it. Sinira ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, where is your sting? Where is your power? O death! Hallelujah, where is your power? Because death is swallowed up in His victory. The victory, hallelujah, of the risen Lord. Hallelujah, destroy. The resurrection guarantees your faith is not in vain. Somebody say your faith is not in vain. Hallelujah. And to complete your salvation. Para kumplituhin ng Diyos yung kaligtasan mo. Hindi lang basta namatay ang ating Panginoong Kristo, nabuhay siyang muli. Bakit? Gusto ng Diyos, hallelujah, Christ wants to complete your salvation. Hallelujah. It guarantees that our faith in the Lord is not in vain. Hallelujah. Tuloy lang, kapatid. Manampalataya ka lang. Amen. Kasi yung pinapanampalatayanan mo, may nangyayari dyan. Sabihin mo dyan sa katabi mo, tuloy lang ang laban. Dahil kag tayo pa'y give up, wala na. Diba? Anong sabi? Alam niyo yung kasabihan? Hallelujah. Yung quitters never win. Do not quit. Do not stop. Hallelujah. Maalala niyo yung preaching last Sunday na sabi po niya, encourage one another with this word. Hallelujah. Kung nakikita mo yung kapatid ang ihina siya, encourage mo siya. And if no one encourage you, encourage yourself in the Lord. Hallelujah. Si David walang mag-encourage sa kanya. Lahat ng tao kontra sa kanya. Saan siya pupunta? Wala siyang mapuntahan. Alam mo kapatid, minsan inaalaw ka ni Lord na wala kang mapuntahan. Hallelujah. Huwag mong antayin minsan yung time na yun sa buhay mo, saka ka pupunta kay Lord. Because you will realize someday, hallelujah, kahit anuman yung dumating sa buhay mo, babalik at babalik ka kay Lord. Wala kang ibang pupuntahan kundi sa Diyos. Sa ayaw mo at sa gusto mo, pupunta ka sa Diyos isang araw. Hallelujah. And David encouraged himself in the Lord. Pag wala nang mag-encourage sa'yo, encourage mo yung sarili mo. Hallelujah, sabihin mo, hallelujah, kaya mo yan, kaya mo yan. Humarap ka sa salamin. Hallelujah. Alam mo minsan yung buhay mo, pag hindi mo nakikita yung itsura mo, kasi hindi ka nagsasalamin. Di ba? Minsan pag puno ka ng problema, humarap ka sa salamin, kausapin mo yung sarili mo. Ngumiti ka rin. Kasi ang taong may problema, mahirap ngumiti yan. Yung katabi mo, pag may problema yan, mahirap ngumiti yan. Pag dumaan ka sa problemang yan, tanda mo ito, humarap ka sa salamin. Ngumiti ka rin. Ngitian mo yung sarili mo. Di ba? Hallelujah. Makikita mo yung itsura mo, nakangiti ka. Nakakagaan ng pakiramdam yon. Pag may problema ka, hallelujah, mabigat yung problema mo, hindi ka makangiti, mas lalong nadadagdagan yung bigatin ng problema mo. Hallelujah. Bakit? Biblical. Hallelujah. Sabi niya, yun bang pag-aalala mo, nakakadagdag yan kahit isang cubit lang ng, o kaya isang araw lang ng buhay mo? Pag ikaw ay nag-aalala, nadadagdagan ba yung pag-aalala mo ng buhay mo? Hindi.
Sa totoo lang, pag nag-aalala ka palagi, nababawasan yung araw na ikaw ay mabubuhay. Oh. Kaya ang demonyo, pinag-aalala niya tayo palagi. Kasi kahit ang mga doctors, alam nila pag ang tao ay nag-aalala palagi, nagwo-worry palagi yan, diyan nagkakasakit ang tao. May sakit ka na nga, nag-aalala ka pa. Oh, di ba? Hallelujah. Sabi ni yung awit ni Freddie Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Oh, di ba? Hallelujah. Tumawa ka rin paminsan-minsan. Sabi niya, then those also have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope in this life only, somebody say only. Alam niyo minsan itong katuruang ito, akala ng iba, kaya yung paniniwala nila kay Kristo, sabi nila, kaya hindi sila naniniwala kay Kristo na Diyos. Kasi daw sabi ng salita ng Panginoon, yung naniniwala kay Kristo, tayo yung mga kawawang tao. Hindi nila masyadong inintindi yung sinabi ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, Jad Pangasinan, no say ilalo tayod kan di Kristo at sayan bilay lambengat. Ante kwento? Pakaskasi tayo at amin niya totoo. Labay itong salita at bilayin tayo atatang tanagagikira. Aliwalang bengat at sayan bilay because the context of this verse, it's about resurrection. Na merong pagkabuhay na muli na hindi lang matatapos ang buhay natin dito sa mundong ito. Hallelujah. Kaya nga merong mga anong tawag dito, nangangaraw na sabi nila masayang pamamaalam. Meron na ba kayong nakitang masaya na namamaalam? Siguro ito yung mga anong tawag dito, yung mga lovers na nakakita ng ibang lover. Hallelujah. Kaya siya nagpaalam na masaya kasi mas alam niya mabuti ito, pupuntahan niya. Hello? Hallelujah. Ang tinutukoy po dito yung masayang pamamaalam, yung ikaw ay mamamaalam sa buhay na ito na pwede kang maging masayang namamaalam. Hallelujah. Wala namang ganun, nung magpaalam siya, mamamatay na nakangiti pa. O sige, uuwi na ako. Yung ngiting-ngiti pa talaga. Walang ganun. Walang nagpaalam na masaya. Pero pwede palang mangyari yun. Hello? Hallelujah. Bakit? Alam mo kung saan ka pupunta. Pag alam mo yung pupuntahan mo, hallelujah, may kapayapaan ka sa puso mo na mamaalam. And we are not that people this morning na kaawa-awa dahil ang paniniwala natin kay Kristo, merong buhay pagkatapos natin dito sa mundong ito. See, the resurrection has the power to transform life. See, sabi nga ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice. Saan naroon yung verse na yan? Romans 12 verse 1. Di ba? Hallelujah. As a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Hallelujah. Pwede pala yung ganun, hallelujah, na naglilingkod ka kay Lord, na yung ginagawa mo, it's reasonable. If you know that your life, hallelujah, was presented before God, holy and acceptable. Sabi niya dun sa verse 2, but be ye transformed
Be ye transformed by the renewing of your mind, that you might know and prove what is the perfect will of God. Hallelujah. Kaya ang daming tao, ang daming Christian, hindi ko alam kung ano yung will ni Lord sa buhay ko. Pray na ako ng pray kung sino ba yung will ni Lord sa buhay ko. Bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam? Hallelujah. Anong sabi ng salita ng Diyos? Be ye transformed. Kasi pag nabago daw ang buhay natin, dito natin malalaman yung perfect will ni Lord sa buhay mo. Somebody say amen. The resurrection has the power to transform life. But behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Somebody say, change. Hallelujah. Babaguhin tayong lahat, sabi ng salita ng Diyos, in a moment, in the twinkling of an eye, when the last trumpet will sound. Ito po yung other translation. For the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Somebody say change. Hallelujah. Huwag nating antayin na yung change na yan. Hallelujah. Mangyari lang sa rapture. Amen. Dito pa lang, hallelujah, binabago na natin ang ating mga buhay. Baka nga hindi ka makasama sa rapture pag hindi ka nabago ang buhay mo eh. Hello? Hallelujah. Dapat dito pa lang. Hallelujah. Sabi nga ng, alam niyo, nakaraan na preaching, maalala ko, sabi niya, work out for your salvation. Hallelujah. Live a life every day. Hallelujah. With a transformed life. Yung tayo po ay nabago araw-araw. Hindi lang natin kinakanta, binabago mo ako araw-araw. Sabi niya dito sa aklat po ng Peter, in 1 Peter or 2 Peter chapter 1, beginning verse 2, sabi niya, may grace and peace be multiplied to you. Hallelujah. Dinideklara ko rin sa buhay mo, hallelujah, mag-multiply ka sa biyaya, kapayapaan, kasaganaan ng Diyos. Hallelujah. Hindi yung nagmumultiply yung problema. Amen. Ang nagmumultiply sa atin, hallelujah, yung biyaya. Hallelujah, yung kapayapaan ng Diyos. Hallelujah, punuin tayo ng kapayapaan dahil hindi makatulog ang isang tao pag hindi payapa. Tama o mali? Hallelujah. Grabe yung naranasan ko noon, yung hindi ako makatulog. Hallelujah. Yung 2-3 oras ka lang na makatulog sa buong maghapon. Buti lang kung gabi. Okay lang kung nakakatulog ka ng araw, pero yung maghapon, 24 hours, 2 to 3 hours lang ang tulog mo. Napakahirap po yun. Hallelujah. There were times na kung saan talagang alam mo yung, hindi mo na alam kung ano ang iisipin mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Dumarating yung time na matutuyo yung laman ng utak mo. Wala kang maisip. Hallelujah. But I thank God. Hallelujah. Dahil si Lord, siya po yung pong nagbibigay ng kapayapaan sa atin pong mga buhay. Sa verse 3, sabi niya, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of the sinful desire. See? Alam niyo po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Hallelujah. The reason why Christ resurrected from the grave. The resurrection, sabi niya, guarantees and secures our blessed hope. It secures our blessed hope.
Ito yung sabi niya doon sa Titus chapter 2 verse 13. Sabi niya, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Tinitiyak ng Panginoon, hallelujah, yung pag-asa natin. Pwede bang sabihin mo dyan sa katabi mo, totoo ang pag-asa natin? Hallelujah. Hindi lang yung pag-asa natin doon, dito meron tayong pag-asa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tandaan po natin yan. I'm always hearing a man, sabi niya, come what may, God will never abandon us. Hindi tayo pababayaan. I want you to stand up with me this morning. Let us thank the Lord. Hallelujah. Sabi ko nga, the one of the purpose of God, the resurrection, is to fulfill one of the very important prophecy in the book of Isaiah. And even in the book of Psalms. And this is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Libong taon ang nakaraan when God the Father proclaimed that His Son will die on the cross, and on the third day He will rise from the grave. And we thank God. God fulfilled. He fulfilled. Why? Sabi ni Pablo, para yung pananampalataya natin merong katuturan. Hindi nawawalan ng saysay. Yung pagod natin, sakripisyo natin, yung panalangin na ginagawa natin, hindi nawawalan ng saysay ang lahat ng yan. Bawat araw, panahon, oras na ginugugol mo para sa Diyos. Sabi po ni Paul, your labor in the Lord will not in vain. That's why Paul encourages us na kahit, sabi niya, kahit sa inyong pagkain, whether you eat or drink, anong sabi niya? Do it as unto the Lord. Can you imagine? Paul is showing us a very simple reason to thank God in our life. Kahit sa napakasimple na parang isipin mo, iinom lang ako, bakit kailangan ko pa na gawin para kay Lord? Paul is reminding us sa umagang ito, ano man ang gawin natin, magagawa mo nang may kagalakan sa iyong puso. Magagawa mo ang isang bagay na maluwag sa iyong puso na kahit mahirap gawin ang bagay na yan, dahil alam mo na ang bagay na yan ay ginagawa mo para kay Lord. Kaya mga kapatid, let's encourage one another. Let's serve God. Let's do everything. Kahit sa mga pagtuturo ninyo, sa secular worlds, sa inyong mga work, na kung ano mang company kayo nagtatrabaho. Si Paul sabi niya, gawin ninyo hindi para sa tao, gawin ninyo para sa Panginoon. Dahil ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon
tinuturo sa atin na anuman ang gawin natin para sa Kanya, hindi nawawalan ng saysay. That's abounding in the work of the Lord. For we know, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin kay Lord, pag sinabi ni Lord na it's not in vain, ibig sabihin, may bayad kay Lord yan. It's the Lord who will pay you back. Lahat ng effort mo, kapatid, your tears, the moment that you worship, the moment that you prayed to God, all those tears, bilang yan ng Diyos. Nakita yan ng Lord. Walang lumampas sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Iyon lang luha mo na pumatak. Alam ni Lord, gaano pa kaya yung mga malaking sakripisyo na ginawa mo? Hindi rin kaya nakita ni Lord yun? Nakita ni Lord yun. And that's the very reason why Jesus came. Dumating siya para sa iyo at para sa akin. Inialay niya ang kanyang buhay sapagkat alam niya na yung kanyang ginawa, hindi lang niya basta ginawa para sa atin, mga kapatid. The Bible tells us, for His name's sake. Ginawa niya yon. Kaya sabi ng kanyang Ama na nasa langit, nalulugod ako. Hindi nalulugod ang Ama na nakita niya yung anak, hallelujah, na lubhang nahirapan. Nalugod siya doon sa pagsunod. Nalugod siya doon sa sakripisyo na kanyang ginawa. Na kahit alam niya, hindi madali. Kasi alam ng ating Panginoong Jesus, hallelujah, yung kanyang pagdadaanan, yung pain, yung sufferings, yung panlalait ng tao sa kanya. Would you imagine, nalalaitin ka ng mga nilikha mo? Pero tinanggap lahat yun ng ating Panginoong Jesus. You know why? It is because of His obedience to His Father. Kaya sabi ng kanyang Ama, nalulugod ako. Pagtitignan kaya tayo ng Diyos sa umagang ito, ano kayang kalulugdan ng Diyos sa atin na mga ginawa natin? That's why Paul said, your labor in the Lord is not in vain. Let's encourage one another, brothers and sisters. Sa panahon na pinagdadaanan natin, alam mo yung kailangan mo ng konting tiyaga, konting tiis. Mga panahon na kung saan alam natin hindi madali ang ating mga pinagdadaanan. But I do believe, hallelujah, hindi lang po tayo magso-survive sa panahon na pinagdadaanan po natin. I'm telling you, we're not only on that survival mode this morning.
We're on the thriving mode. Hallelujah. Despite the sufferings, the trials na meron sa mundong ito, we thank God He is risen. May pag-asa tayong lahat. Kaya sabi ng salita ng Diyos, si Paul mismo in the book of Romans, kung hindi niya ipinagkait sa atin ang kanyang kaisa-isang anak, ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay? Would you think sa umagang ito mga kapatid, hallelujah, meron pa bang pwedeng ipagkait si Lord sa atin? The most important, hallelujah, person, hallelujah, na nandoon sa kanyang puso, hindi niya pinagkait sa atin. Yun pa kayang mga bagay, hallelujah, na nandito sa mundong ito. God knows. Sabi niya, alam ng Diyos yung pangangailangan mo. His purpose why He rose from the grave is to complete your salvation. The word salvation, sabi po ng salita ng Diyos, from the Greek word sozo, it's a package blessing from the Lord. It's not only to save us from the punishment of sin, but even to deliver us from the power of the enemy. To bring us, dalhin sa atin kapatid, yung biyaya ng kaligtasan. Ipakilala sa atin ng Diyos, hallelujah, na mula sa biyayang yan, hindi lang kaligtasan ang taglay natin, kalayaan, pagpapala, ano pa? Just name it. It's inside of that box. Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay sa umagang ito? And let's say to the Lord, Lord, mula sa umagang ito, yamang nalalaman ko, Panginoon, ang lahat ng ginagawa ko para sa iyo ay hindi nawawalan ng saysay. Mas lalo akong magpupursige, Panginoon, to work for your kingdom cause. Katawan si kayo sa makangkabat katawan na puso na balang sinansakayat sa isi kami. Yet sayan kabuasan, O Lord God, si Papa ba kami katawan niya nasing garad sa isi kayo. Dan mi salamat kami, O Diyos, at sa ginawa yung katawan at bilay mi. Amin niya ilalo mi katawan, ang tami, O Diyos, walay kabaliksan na sa ren bengatla. Salamat katawan, O Diyos, O God. Talapod impanang ng mudsay si kami katawan sa purpose mo. Impanang ng mudsay si kami katawan, O God. Why you need to die? Why you need to rose from that grave, O God? Para hindi kami, Panginoon, mawalan ng pangamba, Panginoon, anuman ang kakaharapin po namin sa mundong ito. Kahit sa panahon na kami haharap, Panginoon, sa kamatayan, naniniwala kami, O Diyos, O God. We have that strength, O God. We have that power. The same power that rose Christ from the grave is dwelling inside of us. It is because of you, Holy Spirit, the reason why we can stand.
we can stand the test of time. We can stand the test, oh God, hallelujah, of this world, Lord. We can stand everything. It's because of you, Holy Spirit. We thank you, God. We thank you, Lord. I pray this morning, ingatan po ninyo ang aming mga buhay. Huwag niyo po kaming pababayaan, Panginoon. Hallelujah, na mahulog kami, Panginoon, sa kamay, hallelujah, ng Diyos na buhay. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na magtagumpay anumang patibong, Panginoon, anumang pain, hallelujah, na ginagawa ng kaaway sa aming mga buhay. Panginoon, ingatan po ninyo, hawakan po ninyo ang bawat buhay po namin, O God, hanggang sa huling hininga namin, O Diyos. I pray, Lord, na makita mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin ay tapat na naglilingkod sa iyo. Hallelujah. I pray this morning, O God. Hallelujah. Gaya ng sabi ni Paul, Panginoon, O God, I have kept the faith. I have fight a good fight of faith. And I have finished the race. The day will come, Lord, hallelujah, that we will say to you, God, the same word. Dahil alam namin kung sino ang aming pinapaniwalaan. Hallelujah, alam namin kung sino yung tumawag sa amin. Nangako ka sa amin, Panginoon, na ikaw ang nagpaumpisa ng lahat ng ito. Ikaw din, Panginoon, ang magtatapos nito sa aming mga buhay. Tatapusin namin na kasama ka na may tagumpay, Panginoon, anumang laban namin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat mananampalataya sa lugar na ito. Patuloy niyong ingatan kasama ng kanilang mga pamilya. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, Lord, in the midst of this crisis, Lord, I am praying and I am declaring, God, even the whole world, oh God, are affected by this crisis. Panginoon, kung anong ginawa mo doon sa Shunammite woman, Panginoon, ginawa mo siyang exempted, Panginoon, sa famine sa kanilang lugar. I am praying, Lord God, hallelujah, by your grace, by your favor, Lord. I pray, oh God, dadaan man ang mundong ito, pero kaming mga anak mo'y patuloy na magtatagumpay dahil sa biyaya mo. Patuloy mo kaming ingatan, balutan, Panginoon, ng iyong makapangyarihang banal na dugo. At ang iyong banal na espiritu ang siya naming gabay sa bawat araw upang kami magtagumpay, Panginoon. Hindi lang sa buhay na ito, hallelujah, Lord God, kundi sa lahat, hallelujah, ng larangan, Panginoon, ng pakikibaka, kami mananagumpay. God, we thank you and we want to honor you today, O God. We are so grateful, O God, for what you have done, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Dahil ikaw ay nabuhay na muli. At lahat ng aming pag-asa, Panginoon, may katuturan, Panginoon. Pinagpapala ka namin, dinadakila, O Diyos. Lord, maging sa oras na ito, we are praying, God, hallelujah, for the symbol of your body and your blood. As we partake the communion, i-bless po ninyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Tatanggapin namin ito, Panginoon. Hallelujah, taglay ang kalakasan namin, Panginoon. We are whole, we are healed, we are healthy, O God. We are strong, O God. I declare your words, O Lord God. Our youth is renewed like an eagle. Thank you, Father. May your name be glorified. In Jesus' name. Amen.